Susunod, mga kababayan, dito tayo kay Harry Roque. Nako, ito na nga. Mga kababayan, natatawa ako kay Harry Roque. Ala, ito na nga mga kababayan, yung mga panglalan grab ni Harry Roque mga kababayan ay naipasa na sa NBI, no? Nasa NBI na mga kababayan ang kaso ni Roque. Ayan. So bago ko i-play yan mga kababayan, pakinggan po natin at panoorin natin yung post ni Harry Roque sa News 5. Dahil mga kababayan kahapon, no, na sangkot ang pangalan ni Harry Roque dahil ang kanyang mga niland grab, niya yung mga magsasakang inagawan niya ng lupa dun sa Maribeles, sa Bataan. Wala akong kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Ayan na ang sagot ni Harry Roque, mga kababayan. Pero bago yan, mga kababayan, i-play natin yung video. Kung gaano ba katotoo na nasa NBI na at i-final na ng mga biktima ni Harry Roque sa land grabbing, no? Ito. Pakinggan nyo. DZMM pala, mga kababayan. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umanay land grabbing ng isang Pogo company sa Maribeles, Bataan na may kaugnayan naman kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayan. Balita mula sa NBI, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Ayan, nasa NBI na! Ayon sa reklamo ng mga magsasaka, igagawa na dapat sa kanila ang Certificate of Land Ownership Award mula sa Department of Agrarian Reform. Pero natuklasan noong 2020 na nailipat. Actually, mga kababayan itong mga certificate ng titulo ng lupa nito, si Amy Marcos pa ang nag-distribute niyan. Imposibleng hindi alam to ni Amy. Ako po'y mangangalampag kay Amy Marcos. Si Amy Marcos po ang nag-distribute ng mga titulo ng lupa na yan sa Maribeles, Bataan. Si Amy Marcos ang nag-distribute ng DAR na yan. Imposibleng hindi alam ni Amy to. Ano to, takipa na lang porket kaibigan mo si Harry Roque? Continue. Ang pag-aari ng mga lupa sa First Bataan Maribeles Holdings Corporation na umunang isang Pogo company at may kaugnayan kay Roque na walang clearance mula sa DAR. Napag-alaman ding nagkaroon ng pamimeke ng mga dokumento para mailipat ang mahigit 60 titulo ng mga magsasaka. Patuloy naman ang case build-up ng NBI para matukoy kung may sapat na batayan para magsampa ng kaso at kung sino-sino ang sangkot sa transaksyon. Sa pahayag ng December ng nakaraang taon, maring itinanggi ni Roque ang umunoy akusasyon na land grabbing na ibinabato sa kanya ni Ramil Madriaga na una nang tumutulong sa mga magsasaka na... Ayan na mga kababayan, malaking tulong ito yung pagkasangkot ni Harry Roque sa land grabbing sa kaso ni Ramil. Kasi bakit mga kababayan? Kapag ka nalaman to ng NBI sa kanilang investigasyon na kaya ipinakulong ni Harry Roque si Ramil Madriaga dahil tinulungan itong mga magsasaka, may rason na makalaya si Ramil. Mga kababayan, kapag ka nalaman ng NBI sa kanilang investigasyon na dahil ipinakulong ni Harry Roque si Ramil Madriaga dahil tinulungan ni Ramil itong mga biktima ni Harry Roque ng pang-aagaw ng lupa, ay maaabsuelto si Ramil. Mababawi po nila Ma'am Johannes Chang yung lupa na yan. Kasi nga habulin sila ng gobyerno niyan pag hindi ibalik ng mga taga-Pogo. At saka wala naman ang taga-Pogo na sa Pilipinas mga kababayan na palayas na lahat, no, na pa-default na. So ngayon mga kababayan, kapag nalaman ito ng NBI sa kanilang investigasyon na kaya nakulong si Ramil dahil idiniin ni Roque dahil sa pagtulong ni Ramil dito sa mga magsasakang inagawan niya ng lupa, automatic, malaking tulong ito kay Ramil mga kababayan. Gawan ng lupa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon! Ayan. Kasi mga kababayan, pag nalaman ng NBI ang investigasyon na yan, na bakit ba si Ramil pinakulong? Siyempre, ang magwi-witness dyan, itong mga magsasaka. Tinulungan po kami ni Ramil. Ngayon, nung tinulungan kami ni Ramil, pinakulong po ni Harry Roque si Ramil. Kaya nawala na po kami ng gana makipaglaban kasi yung tumulong sa amin, nakakulong na. So, ibig sabihin, witness dyan yung mga magsasaka. Ang mga magsasaka ang makapagpalaya kay Ramil. No? At ang magpatunay dyan na diniin ni Roque ay ang mga magsasaka pa rin. So ito mga kababayan, sagot ni Harry Roque
sa paratang na daw yan ng NBI. Wala akong kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Sabi niya. Wala ako kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Iginiit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na gawa-gawa lang ang mga isinampang reklamo sa kanya tungkol sa umano'y pang-aagaw ng lupa. Pinaratangan niya na nasa likod nito ang dati umanong aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayan na, mga kababayan. Ha? Kasi dito, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Harry Roque po, madaldal yan. Pwede naman niyang sabihin na pinaratangan lang ako kasi kilala nila na ako isa sa parte ng Biancham Builders or Biancham Corporation, kaya ako ang pinagbintangan. Pero bakit mo isasali yung pangalan ni Ramil? 'Di ba? At saka paano ito magawa ni Ramil, si Ramil nakakulong. 'Di ba? Oh. Paano ito magawa ni Ramil na si Ramil ang nasa likod? No, para imbestigahan ka sa NBI ngayon, si Ramil nakakulong. Bakit si Ramil ang ididiin mo? Bakit hindi mo idiin yung nagsampa ng kaso sa'yo na itong mga magsasaka? Syempre sasabihin ng mga magsasaka niyan, totoo po, tinulungan kami ni Ramil, pero hindi po si Ramil ang nagreklamo niyan, kami po mismo kasi lupa namin yan. Aniya, ginawa ito ni Madriaga dahil tinanggihan niya ang alok nitong 5 million para bawiin ang inihain niyang kidnapping with ransom charge. Ayan na mga kababayan. So ibig sabihin, mga kababayan, totoo, inamin na ni Harry Roque na kinasuhan niya si Ramil Madriaga ng kidnapping. So ang tanong ngayon, anong koneksyon ni Harry Roque kay Ramil? Nakasuhan niya si Ramil ng kidnapping. Kinidnap ba yung anak mo, Roque? Kinidnap ba yung asawa mo? Ha? Bakit mo kasuhan ng kidnapping si Ramil? Sige nga. Sino ang kliyente mo para sabihin mong kinidnap ni Ramil? Mga kababayan, tanong ko lang, may kliyente ba si Harry Roque na Chinese na ang sinabi kinidnap ni Ramil kaya'y kinasuhan? Ang tanong ngayon, nasaan yung kliyente na yan? O baka yung kliyente na yan, ghost din? Hindi ko po alam kung anong reklamong isinampa nila. Wala akong kahit anong pinirmahan. Wala po akong kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Nasa 17 magsasaka mula sa Maribeles, Bataan ang nagtungo sa NBI kahapon, March 23, para magsampa ng reklamong land grabbing laban kay Harry Roque at sa First Bataan Maribeles Holding Corporation. Nako po, eto na. At sa mga hindi po nakakaalam, bakit po ito ay naimbestigahan agad ng NBI patungkol kay Harry Roque? Kasi mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ang bago pong NBI director ngayon na si Attorney Milvin Matibag ay matinding kaaway po yan ni Harry Roque. Ayan na nga, mga kababayan, gantihan na to. Gantihan na to. Kung naalala ninyo mga kababayan, si Attorney Milvin Matibag lang naman po, no, ang nag-file ng disbarment case kay Harry Roque dahil sa pambababoy ni Harry Roque kay PBBM. 'Di ba? Mga kababayan, si Attorney Milvin Matibag, ang bagong NBI director lang naman po, ang nag-file ng disbarment case laban kay Harry Roque dahil sa pambababoy ni Harry Roque kay PBBM at pagpapakalat ng bidyong nagko-cocaine. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam ha, sabi nga ni Attorney Milvin Matibag, pasensyahan na lang po sa mga dati kong kakilala, kaibigan, at mga na nalalapit sa akin. Kung may mali kayo, harapin ninyo. Trabaho lang, walang personalan. Ayan. Nagpaalala, nag-warning po si Attorney Milvin Matibag. Sa mga kaibigan ko, kung may kasalanan kayo, managot kayo. Ayan na nga. Diba? Ken, yung abogado ng mga magsasaka na yan ay inambush. Yes, totoo po yan. No, nang kukuha na sana sila ng bayad para i-distribute na, ay binarel. Inabangan, nang nakuha na itong bayad. Ngayon mga kababayan,
Kung gawa-gawa lang itong kasong ito na mga magsasaka kay Harry Roque, bakit si Harry Roque ang idiniin nila? Wala daw siyang pinirmahan na lupa, wala daw siyang kasunduan. Pero bakit si Harry Roque ang idiniin nitong mga 17 magsasaka? Bakit si Harry Roque diniin? Tanong lang naman yan bakit si Madriaga ang ipitin mo? 17 naman yung pumunta doon na magsasaka, wala namang kinalaman si Madriaga. Mga kababayan, nahuhuli sa bunganga si Harry Roque. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, makakatakas talaga, maaabsuelto to si Madriaga mga kababayan hanggat patuloy ang pag-imbestiga ng ng NBI dito. No, sa pamamagitan ng balita ng TV5 dahil dito sa bunganga ni Harry Roque, si Madriaga daw ang nasa likod. Inalok pa daw siya ni Madriaga ng 5 million para bawiin ang hinaing kidnapping with ransom charge. Wow, Madriaga nag-alok ng 5 million. So ang tanong ngayon, ang dami naman pera ni Madriaga kung ganun. 'Di ba? Ganito lang pala 'yon. Ang dati nilang mga kasama ay siyang magpapabagsak. Kina Roque at Sara Lustay. Actually mga kababayan, si Attorney Melvin Matibag, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kasamahan talaga nila yan. DDS yan Party ng PDP laban, si Melvin Matibag. Ngunit ang sabi ni Director Melvin Matibag ng NBI, mahirap naman po na ang kanyang asawa ay ka-line up ni Romualdez sa lakas CMD. Ang asawa kasi ni Melvin Matibag, mga kababayan, si Congresswoman, asawa kasi ni Attorney Melvin Matibag ng NBI Director, ay isang kongresista ng Laguna. Correct me if I'm wrong kung Laguna ba. So ngayon mga kababayan, ka-line up kasi siya ng lakas CMD ni Martin Romualdez. Kaya umalis sa PDP itong si Attorney Melvin Matibag. Kasi ang ano niya is gusto niyang lahat na lang maging kaibigan. Pero more on doon siya kumampi sa lakas CMD ng kanyang asawa. So ang nangyari ngayon mga kababayan, nag-file ng disbarment case itong si Attorney Melvin Matibag ng NBI Director kay Harry Roque. Dahil doon sa pambababoy ni Harry Roque ng ngiwi, bangag, butod, at yung cocaine. Ayan. So, kinasuhan siyang disbarment. Kaya ngayon, mga kababayan, ayun na ang kasagutan dyan. Nga. So ngayon Harry Roque, kung wala kang, sabi niya, wala akong kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Kung wala kang ninakawan, wala kang atraso, umuwi ka. Kadali-dali lang Harry Roque, di ba? Kadali-dali lang. Umuwi ka. Di ba? Ayan mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Halos lahat ngayon sa NBI, sa Ombudsman, halos lahat ngayon ay kalaban na nila. Kasi ganun sila. Ganun kasi sila ka-traidor. Kaya yung mga kasama nila nagbaliktad na, umalis na. Iniwan na sila sa ere. Tapos ngayon, 'di ba mga kababayan? Sa Ombudsman ngayon, si Boyeng Rimulya. Sa NBI ngayon, si Libby Baligod, si Melvin Matibag. Sa DOJ, sa Korte Suprema lang ang hindi. Si Ann Matinag, congressman ng 1st District ng Laguna, Matibag, ayan. Si Gabriel. Totoo po yan, asawa po yan ni Attorney Melvin Matibag ng NBI Director na isa sa mga nagsampa ng disbarment case laban kay Harry Roque dahil sa pambabastos kay PBBM. Ayan, so wala akong kahit sinong ninakawan ng titulo, sabi ni Harry Roque. Di umuwi ka. Wala pala Sabi dito, Harry is on run. Now Dilima is a congresswoman. Now, who is winning? Diba? I would rather believe Attorney Roque than the likes of Shelo Magno, Dilima, Trillanes, and Hontiveros. Attorney Roque is very intelligent. Very intelligent. Kaya nga ayaw umuwi. Sa sobrang talino, tinakasan ang kaso. Kung talagang wala kang ninakaw, bakit may 70 na magsasaka na sabay-sabay nagsampa ng reklamo sa'yo?
Hindi yan madaling imbintuhin lang. Roque can deny all he wants. Pero accountability is not about statement. It's about evidence and transparency. Instead of immediately blaming others like Ramil Madriaga, mas makakabubuting harapin niya ang issue ng diretsyo at patunayan sa kanyang panig na tamang proseso. Kasi kung malinis talaga, walang dapat ikatakot. Pero right now, it looks more like deflection kaysa malinaw na paliwanag, and the farmers deserve real answer, not excuses. Diba? Kala ko si FLM ang binastos ni Roque noon. 'Di ba? Court will decide with facts and evidence. Sabi ni Sara, di niya kilala si Madriaga. Ngayon si Roque na mismo ang nagsabi na aide siya ni Sara. Yan nga, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, magkukunik-kunik to eh. Kasi nga, itong mga DDS na personalidad, nahuhuli sila sa bunganga nila. Hindi daw kilala. Pero, sabi ni Roque, siya ang nagkaso kay Madriaga. Ngayon, humingi ng tulong si Madriaga kay Sara para ipaabsuelto kay Roque. Ang sabi lang daw ni Sara, kinasuhan mo si Harry Roque, parang kinasuhan mo na rin ang mga Duterte. Kaya walang nangyari. Sa sobrang tagal ng antay ni Madriaga para maabsuelto at tanggalin ni Harry Roque yung kinasong kidnap for ransom or kidnapping, hindi daw pinansin ni Sara. Di ngayon, nagsalita na si Ramil Madriaga. Nilaglag na. Diba? Yun yung rason, mga kababayan. Humingi ng tulong si Ramil Madriaga kay Sara para tanggalin ni Harry Roque ang ikinaso ni Harry Roque kay Madriaga na kidnap for ransom. Kidnapping. So, ang problema mga kababayan, ang sagot daw ni Sara, kung idinimanda mo si Harry Roque, parang dinimanda mo na rin ang mga Duterte. So, mas kinampihan ni Sara si Harry Roque, patay ka ngayon ni Ramil. Diba? So, yun lang po mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito. No? So, like po tayo mga kababayan, ipantay po natin, abutin natin 1,000. Oo, 990, abutin natin 1,000. Naku mga kababayan, like, baka nakalimutan ninyo, like. Paabutin natin ng 1,000 dyan. 2,000 plus tayo dyan, no? Daming nag-aabang bukas sa impeachment. Kaya nga ako excited na ako. Di ba, Ma'am Clarita R? Sir Henry, naku, inaabangan ko talaga yun. Ay, naku, panuorin ko talaga yan. Makatutok talaga, makaabang talaga ko doon. Umaga pa lang, alas 10 pa lang. Your Honor, Mr. Chair. Naku, abangan ko talaga yun bukas mga kababayan. Di ba, Ma'am Rian? Naku, Mr. Chair, objection, Your Honor. O sino ang mga hindi tututol? Sino ang may mga gustong ma-impeach? Di raw dadating, sabi ni Kong Jinky. Ayan mo siya, Ma'am Gloria. Hanggat hindi dumating si Sara, karapatan niya man yan. Kasi tama man yan. Karapatan man niya yan. Pag hindi siya dumating. Kasi baka naman kasi pagka pangatlong hearing yan, bigla na lang darating, wala akong pera. Mahirap lang kami. Umasya lang ako sa retirement pay. Alala niyo si Digong, di ba ganyan ginawa? Ayaw sumipot ng dating Pangulong Duterte. Tapos pangatlong hearing, panghuli ata yun, pangatlong hearing na pinatawag na takot makontempt. Wala akong pera. Umasya lang ako sa retirement pay. Mahal ang ticket. Tapos biglang dumating. Di ba, mga kababayan? So, alam nyo na, mga kababayan. So, yun lang, mga kababayan. Kita-kits po tayo ulit. No?